Ang tunog ng nabasag na salamin, iyon ang unang bumati kay Amara Cruz sa pagtapak niya sa loob ng mansyon ng mga merkado. Hindi malakas, pero sapat na para tumagos sa nangingibabaw na katahimikan, gaya ng isang sigaw na pinipigilan. Kasabay ng pagkalabog ng kanyang dibdib, ang biglaang panlalamig ng hangin sa paligid. Para bang hindi lang salamin ang nabasag, kundi pati ang kapiraso ng pag-asang bitbit niya. Napahigpit ang hawak niya sa strap ng kanyang luma at nagkikinisang bag. Ito na ang pagkakataon niyang maiahon sa hirap ang pamilya, ngunit sa unang hakbang pa lang niya sa loob, parang sinasabi na ng mansyon na hindi siya nabibilang dito. Isang matandang kasambahay na may mahigpit na pagkakapusod ng buhok ang sumalubong sa kanya. Hindi man lang itong ngumiti. "Ikaw si Amara Cruz?" tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan nila. "Opo," halos pabulong na sagot ni Amara. Dinala siya sa isang malawak na sala kung saan ang lahat ng kasangkapan ay nababalutan ng puting tela na para bang matagal nang walang buhay na gumagamit. Ang tanging amoy sa hangin ay ang pinaghalong amoy ng lumang kahoy at mga alaalang hindi matahimik. Sa gitna ng sala, sa isang silyang may mataas na sandalan, nakaupo ang isang babaeng may edad na. Nakasuot ito ng itim na bestida at ang kanyang buhok na may mga uban na ay perpektong nakaayos. Kahit nakaupo, ramdam ni Amara ang awtoridad na bumabalot dito. Ito si Doña Victoria Mercado, ang biyenan ng amo niyang si Don Adrian. "Maupo ka," utos ni Victoria, hindi isang pakiusap. Ang mga mata nito ay matalas. Sinusuri si Amara mula ulo hanggang paa na para bang hinahanapan siya ng kahit anong kapintasan. Umupo si Amara sa dulo ng sofa. Pakiramdam niya ay lulubog siya anumang oras. "Alam mo ba kung ano ang pinasok mo, Hija?" Simula ni Victoria. "Hindi ito ordinaryong trabaho. Ang aalagaan mo ay ang mga apo ko, sina Kio at Mila. Oh, sila ay mga espesyal na bata." May diin sa salitang espesyal, isang diin na nagsasabing hindi ito papuri. Ang mansyon na ito ay may mga patakarang itinakda ng yumaong anak ko, ang ina ng mga bata. Pagpapatuloy ni Victoria. Disiplina, kaayusan, katahimikan. Iyan ang kailangan nila. Hindi ko kailangan ng isang taga-aliw. Kailangan ko ng isang tagapag-alaga na susunod sa utos. Bawat salita ay parang patalim na tumatarak sa puso ni Amara. Gusto niyang sabihing hindi lang pagkain at gamot ang kailangan ng mga bata, pero pinili niyang manahimik. Pagkatapos ng tila, walang katapusang listahan ng mga bawal, dinala rin siya sa silidang kambal. At doon, nakita ni Amara ang dalawang anghel na may mga matang walang emosyon. Si Kio at si Mila. Magkamukhang magkamukha. Parehong nakaupo sa kani-kanilang wheelchair, nakatingin lang sa bintana kung saan tanaw ang isang hardin na nalalanta. Walang salita, walang galaw. Para silang mga manikang nabasag sa loob. Doon, sa harap ng dalawang batang tila kinalimutan na kung paano ngumiti. Nangako si Amara sa kanyang sarili. Hindi siya naparito para lang maging tagasunod. Naparito siya para magdala ng kahit kapiranggot na liwanag. Bago maghapunan, saglit niyang nasilayan si Don Adrian Mercado. Isang matangkad na lalaki na anino na lamang ng dati nitong kakisigan. Dumaan lang ito sa kanyang tabi, tumango bilang pagkilala, pero ang mga mata nito ay walang buhay. Mas malungkot pa sa mga mata ng sarili nitong mga anak. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng mansyon, niyakap ni Amara ang litrato ng kanyang mga magulang at kapatid. "Kaya ko to," bulong niya sa sarili. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. "Para sa inyo." Isinara niya ang kanyang mga mata, pilit na hinahanap ang antok. Ngunit sa kalaliman ng gabi, isang mahinang tunog ang gumising sa kanya. Isang tunog na hindi niya dapat narinig. Isang hikbi. Dahan-dahan siyang bumangon. Sinundan niya ang tunog.
na nagmula sa direksyon ng silid ng kambal. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Sa dilim, naaninag niya ang isang mataas na figura. Nakatayo ito sa tabi ng kama ng mga bata. Ang figurang yon ay si Don Adrian. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa natutulog niyang mga anak at ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Bigla itong lumingon na para bang naramdaman ang kanyang presensya. Sa dilim, hindi nakita ni Amara ang mukha nito pero narinig niya ang boses nito. Malamig, matigas, puno ng hinala. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Adrian nang makita ang anino ni Amara sa labas ng silid ng kanyang mga anak. Isa na namang pakialamera, isa na namang taong susubok na basagin ang mga patakarang binuo niya para protektahan ang sarili mula sa mas malalim pang sakit. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ang mga salitang yun ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Kasing tigas ng pader na ipinalibot niya sa kanyang puso. Ngunit sa halip na takot o pagkagulat, ang nakita niya sa mga mata ni Amara sa sandaling tumama rito, ang sinag ng buwan mula sa bintana ay pag-aalala. Sir, pasensya na po. Narinig ko po kasing may umiiyak. Mahinang sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad na halos kinalimutan na ni Adrian na mayroon pa pala sa mundo. Napahiya si Adrian. Siya ang narinig nito. Ang sandaling kahinaan niya ay may nakasaksi. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Bumalik ka na sa kwarto mo. Anya, mas mahina na ang boses at mabilis na tinalikuran ito. Kinabukasan, sinubukan ni Adrian na baliwalain si Amara. Itinuon niya ang sarili sa mga papeles sa kanyang opisina. Isang silid na puno ng mga libro na hindi naman niya binabasa. Ngunit ang imahe ng mga mata ni Amara ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Hindi niya mapigilan. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tanaw niya ang isang sulok ng hardin. At doon, nakita niya si Amara. Hindi ito naglilinis. May dala itong mga makukulay na papel at sinulid. Sa tabi niya ay ang mga wheelchair ni Nakio at Mila. Napakunot ang noo ni Adrian. Anong kalokohan na naman ito? Hindi niya namalayan. Ang mga paa niya pala ay naglalakad na papalapit. Nagtatago sa likod ng isang malaking haligi sa may terasa. Mula roon, naririnig niya ang malambing na boses ni Amara. Ang sabi sa kwento, simula ni Amara, habang isinasabit sa mga sanga ng nalalantang puno ang mga ginawa niyang parol na papel na hugis bituin at buwan. Sa ibabaw ng buwan, may isang hardin na hindi nalalanta. Ang pangalan niya ay Moon Garden. Doon, lahat ng bata ay nakakatakbo, nakakatalon, at nakakapitas ng mga bulaklak na kumikinang sa dilim. Nonsense! Mga kwentong pambata. Gusto nang umalis ni Adrian, ngunit napako ang kanyang mga paa nang marinig niya ang sinabi ni Amara. Balang araw, Kio, Mila, dadalhin ko kayo roon. Bulong nito. Lilipad tayo sakay ng isang bangkang papel, papunta sa Moon Garden kung saan malaya kayo. Nakatitig lang sina Kio at Mila kay Amara. Ang mga mata nila ay blanko pa rin. Ngunit sa pagpapatuloy ng kwento ni Amara, sa paglipad ng kanyang mga kamay na animoy sumasayaw habang naglalarawan ng mga ilog na gawa sa gatas at mga bituing pwedeng kainin, may napansin si Adrian. Isang daliri. Ang hintuturo ni Mila. Bahagya itong gumalaw. Isang kislot na halos hindi makita. Pero para kay Adrian nakabisado ang bawat pulgada ng katawan ng kanyang mga anak, iyon ay isang himala. Napahawak siya sa haligi para suportahan ang sarili. Pagkatapos, isang tunog. Isang mahinang mula sa lalamunan ni Kio na para bang may salitang gustong kumawala ngunit hindi mahanap ang daan. Natigilan si Adrian. Ang puso niya na matagal nang manhid ay biglang tumibok ng malakas. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, hindi nawala sa isip ni Adrian ang nakita. Ang katahimikan ay binasag ni Doña Victoria.
Adrian, sabi nito, habang pinupunasan ng serbilyeta ang gilid ng kanyang labi. Nakita ko ang ginagawa ng bagong tagapag-alaga sa hardin. Ang mga basura niyang isinasabit. Hindi iyan naaayon sa alaala ni Isabela. Ang mansyon na ito ay isang lugar ng kapayapaan, hindi palaruan. Dati, tatahimik na lang si Adrian. Sasang-ayon. Susunod. Dahil mas madali iyon. Mas madaling magpatalo kaysa lumaban pa. Pero hindi ngayong gabi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kubyertos. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsalita siya ng may bahid ng pagtutol. Hayaan mo siya, Mama. Natigilan si Victoria, halatang nabigla sa kanyang narinig. Bago pa man makasagot ang matanda, tumayo na si Adrian. Hindi niya tinapos ang kanyang pagkain. Naglakad siya pabalik sa terasa, kung saan naiwan ang mga parol na papel ni Amara. Sa ilalim ng tunay na buwan, ang mga ito ay may kakaibang ganda. Isang bagay ang gumising sa loob niya. Isang bagay na matagal nang natutulog. Pag-asa, lingid sa kanyang kaalaman, sa kabilang dulo ng hardin, sa dilim, nakatayo si Victoria. Nakamasid ito kay Amara na dinidiligan ang mga halaman. Nang mag-isa na lang ang dalaga, nilapitan ito ng matanda. Hindi narinig ni Adrian ang kanilang pinag-usapan. Ngunit kung nakita lang niya ang itsura ni Victoria, mararamdaman niya ang lamig sa banta nito. Ang alaala ng anak ko ang sinisira mo. Narinig ni Amara ang boses na parang hasik ng ahas. Itigil mo ito kung ayaw mong pagsisihan. Nakatayo si Amara sa gitna ng hardin, nanginginig. Ang mga salita ni Doña Victoria ay parang lason na gumapang sa kanyang buong sistema. Ang alaala ng anak ko ang sinisira mo. Sinira? Paano nasisira ng pag-asang mabigyan ng kahit kaunting saya ang mga bata, ang alaala ng kanilang ina? Gusto niyang isigaw yon, pero ang lumabas lang sa kanyang lalamunan ay hangin. Napayuko na lang siya habang naglakad palayo ang matanda. Ang itim nitong bestida ay tila hinihigop ang lahat ng liwanag sa paligid. Nang gabing iyon, hindi halos nakatulog si Amara. Yakap-yakap niya ang kanyang unan, iniisip kung tama bang ipagpatuloy pa niya. Paano kung dahil sa ginagawa niya ay tuluyan siyang paalisin? Paano na ang pamilya niya? Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata, kinaumagahan, at sa pagkakita niya sa mga parol na papel na nakasabit pa rin sa labas ng kanyang bintana, may nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng determinasyon. Para kina Kiyo at Mila. Gagawin niya ito para sa kanila. Hindi niya pinansin ang matatalim na tingin ni Victoria buong umaga. Sa halip, pagkatapos ng tanghalian, dinala niyang muli ang kambal sa hardin. This time, may dala siyang isang malaking piraso ng asul na tela, makintab at malambot. Okay, Kiyo, Mila, masayang sabi niya, kahit kumakabog ang dibdib. Ngayon naman, gagawa tayo ng ilog ng mga bituin. Ito ang Milky Way River na tatawirin ng ating bangkang papel papunta sa Moon Garden. Inilatag niya ang tela sa damuhan. Ang sinag ng araw na tumatama rito ay nagmistulang kumikinang na tubig. Kumuha siya ng maliliit na bato at inilagay sa ibabaw. Nagkunwaring mga bituin iyon. Si Kiyo at Mila ay nakatingin lang, walang reaksyon, gaya ng dati. Sasakay tayo sa bangka natin, sabi ni Amara, habang maingat na inilalapit ang isang maliit na bangkang papel sa paanan ni Kiyo. At maglalayag tayo sa ilog. Uugoy-ugoy, uugoy-ugoy. Ginagalaw niya ang bangkang papel, pataas-baba. Nag-iingay siya na parang alon. Pilit niyang pinapasigla ang kanyang boses, pilit niyang tinatabunan ang bigat sa kanyang dibdib. Bigla, para mas maging kapani-paniwala ang kanyang ginagawa, nagpanggap siyang natapilok sa isang malaking alon. Whoops! Sigaw niya at sinadya niyang matumba sa damuhan sa isang nakakatawang paraan. Gumulong pa siya na parang isang bola. Aray! Inatake ako ng unan monster! Sabi pa niya.
habang ginagamit ang isang throw pillow bilang props. Katahimikan. Napabuntong hininga si Amara. Siguro nga tama si Victoria. Siguro nga wala itong kwenta. Dahan-dahan siyang bumangon, pinapagpagan ang kanyang damit. Pakiramdam niya ay isa siyang talunan. At doon niya narinig. Isang tunog. Mahina. Halos hangin lang. Hi! Napatingin siya kay Kiyo. Nakatingin din ito sa kanya at sa isang sulok ng bibig nito may bahagyang pag-angat. Sumunod ang isa pa, mas malakas ng kaunti mula kay Mila. Kekeke! Isang tawa, isang totoong tawa, mahina at may kalawang na para bang isang makinang matagal nang hindi nagagamit. Pero iyon ay isang tawa. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Unti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero hindi dahil sa lungkot, dahil sa purong saya. Narinig niyo ba yon? Bulong niya sa kambal, hindi makapaniwala. Tumawa kayo. Tumawa kayo. Sa hindi kalayuan, sa may terasa, nakatayo si Adrian. Papunta sana siya sa kanyang kotse nang marinig niya ang tunog na yon. Ang tunog na matagal na niyang inaasam-asam na marinig muli. Ang tunog na akala niya ay hinding-hindi na niya maririnig kailanman. Binitawan niya ang hawak na briefcase. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Pero hindi niya iyon ininda. Tumatakbo na siya. Pagdating niya sa hardin, ang nakita niya ay si Amara na nakaluhod sa harap ng kanyang mga anak at sina Kiyo at Mila ay parehong nakangiti. Isang maliit, nahihiyang nangiti, pero isang tunay na ngiti. Natigilan si Adrian. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Tiningnan niya ang kanyang mga anak, pagkatapos ay si Amara, ang babaeng estranghero na nagdala ng himala sa loob lamang ng ilang araw. Lumapit siya. Walang salita. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Amara. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig nito. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang bulong na puno ng pasasalamat, pagkamangha, at isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Salamat! Gabi na. Hindi mapakali si Amara sa kanyang silid. Ang init ng kamay ni Adrian sa kanyang balikat ay tila nakatatak pa rin doon. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, si Adrian ang nakatayo roon. May dala itong isang tray na may 2 tasa ng mainit na tsa. Sa unang pagkakataon, hindi na blanko ang kanyang mga mata. May liwanag na roon, isang liwanag na nakatuon sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. Isang paanyaya na tila magbubukas ng isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay. Dala-dala ni Adrian ang tray, ngunit ang tunay niyang bitbit ay ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi-sabi sa loob ng 3 taon. Pasok, sabi ni Amara, at binigyan siya ng espasyo sa maliit nitong silid. Umupo si Adrian sa nag-iisang upuan habang inilapag ni Amara ang sarili sa gilid ng kama. Inabot niya rito ang isang tasa. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit at isang kuryenteng hindi pamilyar ang gumapang sa kanyang braso. Salamat po ulit dito, sir, sabi ni Amara, umiiwas ng tingin. Adrian na lang, halos pabulong na sagot niya. At ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Si Adrian ang unang bumasag dito. Matagal ko nang hindi naririnig ang tawa nila. Pag-amin niya, ang mga mata ay nakatuon sa tasang hawak. Minsan, sa panaginip ko na lang, akala ko, habang buhay na silang magiging ganoon. Mga bata po sila, sir. Adrian, pagtatama ni Amara sa sarili. Kailangan lang po nila ng isang taong magpapaalala sa kanila kung paano. Tumingin si Adrian sa dalaga. Sa kabila ng pagiging simple nito, may isang lakas siyang nakikita sa mga mata nito. Isang lakas
na hinahangaan niya dahil iyon mismo ang nawala sa kanya. Ang asawa ko, si Isabella, nagsimula siyang magkwento at ang bawat salita ay tila isang batong tinatanggal mula sa kanyang dibdib. Mahilig din siyang tumawa noon. Ang buong mansyon ay puno ng musika at halakhak niya. Bago ang lahat. Hindi na niya dinugtungan. Hindi pa niya kaya. Ngunit sa pagitan nila ni Amara, may isang pag-intindi na hindi na kailangan ng mga salita. Nanatili sila roon, sa ilalim ng dim na ilaw, dalawang kaluluwang nag-uusap sa pamamagitan ng katahimikan hanggang sa maubos ang laman ng kanilang mga tasa. Kinabukasan, ibang Adrian ang gumising. Sa unang pagkakataon, hindi bigat ang una niyang naramdaman. Naglakad siya sa pasilyo at nakita niya si Amara na inaayos ang buhok ni Mila. May nakasabit na isang maliit na bulaklak dito. Ngumiti si Adrian. Isang maliit na ngiti pero totoo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Nagsimula ito sa isang mahinang iyak ni Mila. Karaniwan, ang mga iyak niya ay walang tunog. Mga luha lang ang dumadaloy. Pero ngayon, may kasama itong hikbi. Hinahanap ng mga mata nito ang isang bagay. Ang mga maliliit niyang kamay ay kumakapa-kapa sa kanyang kumot. Anong problema, Mila? Malambing na tanong ni Amara. Ipinakita niya ang paborito nitong libro, pero umiling lang ang bata. Ang paghinga nito ay nagsimulang bumilis. Nawawala si Bella, ang luma at gutay-gutay na manikang basahan na laging yakap ni Mila. Ito na lang ang nag-iisang laruan na hinahawakan nito mula pa noong mangyari ang lahat. Nagpanik si Amara. Hinalughog niya ang buong silid, sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa banyo. Wala. Dumating si Adrian na alarma sa pag-aalala sa mukha ni Amara. Anong nangyayari? Sir, si Bella po. Yung manika ni Mila, hindi ko po makita. Sakto namang pumasok si Doña Victoria. Ang muka ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Diyos ko, anong kaguluhan ito? Kawawang apo ko. Niyakap niya si Mila na lalo lang humagulgol. Saan mo ba kasi nilalagay ang mga gamit, Amara? Tanong ni Victoria. May bahid ng akusasyon sa boses. Hindi ka ba naturuan ng tamang pag-iingat? Pero ma'am, sigurado po akong itinabi ko lang yon sa gilid ng unan niya kagabi. Depensa ni Amara. Ang boses ay nanginginig. Kung gayon, nasaan na? Giit ni Victoria. Baka naman kung saan mo lang naipatong. Halik kayo. Tulungan nating maghanap itong si Amara. Ang paghahanap ay umabot hanggang sa labas. At doon, sa hardin, sa tabi ng basurahan, tumigil si Victoria. Ano ito? Anya. At yumuko para pulutin ang isang bagay. Ang manikang si Bella. Marumi. May mga tuyong dahon na nakadikit. Dito sa basurahan, ang boses ni Victoria ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang pagtingin kay Amara. Sinong walang pusong gagawa nito sa nag-iisang laruan ng bata? Lahat ng dugo ay tila nawala sa mukha ni Amara. Hindi ko po yan ginawa. Maniwala po kayo. Tumingin si Adrian. Nakita niya ang pagtatanghal ni Victoria, nakita niya ang mga luhang buwaya nito, at nakita niya ang totoong pagkataranta at sakit sa mga mata ni Amara. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Lumapit siya kay Amara. Hindi ito tiningnan, bagkus ay ang kanyang biyenan. Kinuha niya ang manika mula sa kamay nito at nagsalita sa isang kalmado, ngunit matatag na boses na bumalot sa buong hardin. Hindi niya iyan gagawin, Mama. Natigilan si Victoria. Ang pagkukunwari sa mukha niya ay napalitan ng panandaliang pagkagulat. Inakay ni Adrian si Amara at ang mga bata. Pabalik sa loob. Iniwan si Victoria na mag-isang nakatayo sa hardin. Nang makalayo na sila, lumingon si Victoria. Ang maskara ng pagiging mapagmahal na lola ay tuluyan ng nalaglag. Isang malamig at galit na anino ang pumalit dito. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang bestida. Ang mga daliri niya ay
Mabilis na nag-dial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan, ngunit kabisado pa rin. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang mga mata ay nakatuon sa pintuan kung saan pumasok sina Adrian, na para bang isang lobong tinitingnan ang kural na hindi niya mapasok. "Hello, attorney?" Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang boses niya ay hindi na ang mahinhing boses ng isang lola, kundi matigas at puno ng utos. "May problema tayo. Kailangan na nating kumilos." Naglakad siya palayo, papunta sa pinakamadilim na bahagi ng hardin, kung saan hindi siya makikita o maririnig. "Simulan mo na ang proseso," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng Disyembre. "Aagawin ko ang mga bata." Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip para kay Amara. Ang pader sa pagitan nila ni Adrian ay tuluyan ng gumuho. Ang dating malalamig na mga sir ay napalitan na ng malalambing na Adrian, at ang mga formal na tango ay naging mga ngiting nag-iiwan ng init sa kanyang dibdib. Mas madalas nang lumabas si Adrian sa kanyang opisina. Minsan, mahuhuli niya itong nakatayo lang sa may pinto ng silid-aralan ng mga bata. Pinapanood silang gumuhit ni Amara. Minsan naman ay sasabayan sila nito sa hardin. Tahimik lang na nakaupo sa isang bench, pero ang presensya nito ay sapat na para baguhin ang buong paligid. Ang Moon Garden ay naging paboritong lugar na nilang apat. At isang hapon, habang naglalaro sila, ginulat sila ni Adrian. "Kung may Moon Garden," sabi nito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dapat may hari ang mga bituin. Kumuha ito ng isang koronang gawa sa mga dahon na ginawa ni Amara at ipinatong sa sariling ulo. Napuno ng halakhak ang buong hardin. Ang tawa ni Nakio at Mila ay hindi na mahina at may kalawang. Ito ay malutong, masaya, at umaalingaw-ngaw. Si Amara, habang pinapanood si Adrian na nagpapanggap na isang seryosong hari na nag-uutos sa mga bituing bato, ay naramdamang nagwawalang kabayo ang kanyang dibdib. Ito na ba ang pakiramdam ng kaligayahan? Sa gitna ng kanilang kasiyahan, hindi nila namalayan ang pangingitim ng kalangitan. Biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. "Nako! Sa loob! Bilis!" Sigaw ni Adrian, na natawa na rin. Naging masaya ang kanilang pagtakbo. Binuhat ni Adrian si Kio habang tinutulak naman ni Amara ang wheelchair ni Mila. Basang-basa sila, pero puno ng tawanan nang makarating sa loob ng sala. Iniupo nila ang mga bata sa isang tuyong sulok na may mga unan at kumot. Masaya pa rin ang mga ito, abala sa paglalaro sa koronang dahon. Naiwan sina Adrian at Amara na nakatayo sa gitna ng sala, parehong hinihingal at natatawa. "Grabe, basang-basa tayo," sabi ni Amara habang pinupunasan ng kanyang braso. "Okay lang," sagot ni Adrian. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Tumigil ang pagtawa ni Amara. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Adrian. Ang saya ay napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Isang emosyon na nagpainit sa kanyang mga pisngi at nagpatuyo sa kanyang lalamunan. Dahan-dahang inangat ni Adrian ang kanyang kamay at hinawi ang isang hibla ng basang buhok na nakadikit sa mukha ni Amara. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat nito ay nagpadala ng libu-libong boltahe sa buong katawan niya. "Amara," bulong nito. Ang boses ay malalim at puno ng pagnanasa. Isang hininga na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Nakikita ni Amara ang kanyang sarili sa maitim na mga mata ni Adrian. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Sila na lang dalawa. Unti-unti, dahan-dahan, inilapit ni Adrian ang kanyang mukha. Napapikit si Amara, handa nang salubungin ang kanyang mga labi. Sa itaas, sa balkonahe na nakatanaw sa sala, nakatayo si Victoria. Nakita niya ang lahat, ang tawanan sa hardin, ang basang pagtakbo, ang muntik na paghalik. Nanlilisik ang kanyang mga mata, ang mga kamay
ay nakakuyom ng mahigpit sa barandilya na halos mamuti na ang mga ito sa diin. Ito na ang huli. 1 milimetro na lang ang layo. Biglang napatigil si Adrian. Dumilat siya at ang nakita ni Amara sa kanyang mga mata ay paghihirap. Isang giyera ang nangyayari sa loob niya. Ang imahe ng nakangiting si Isabela ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang multo ng kahapon. Ang bigat ng kasalanan. Mabilis siyang umatras na para bang napaso. Ang init sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Napalitan ng pamilyar na lamig at sakit. "Hindi ko kaya paumanhin," sabi niya. Ang boses ay basag. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Iniwan si Amara na nakatayo roon, nalilito, nasasaktan, at may basag na pusong hindi maintindihan kung ano ang nangyari. "Duwag ka." Iyon ang salitang paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Adrian habang nakatayo siya sa ilalim ng malamig na shower. Pinabayaan niyang tumulo ang tubig sa kanyang muka na para bang inaasahan niyang aanurin nito ang kahihiyan. "Duwag ka, Adrian. Muntik na. Isang sandali na lang, mahahagkan na sana niya si Amara." At sa isang sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na maging buhay. Ngunit kasabay nito ang pag-atake ng konsensya, ang mukha ni Isabela, ang mga pangako nila, ang pagiging ama niya. Paano niya magagawang sumaya habang ang mga anak niya ay nasa ganoong kalagayan? Paano niya hahayaang may pumalit sa pwesto ng kanilang ina? Umatras siya. At sa pag-atras niyang yon, nasaktan niya ang nag-iisang tao na nagbalik ng ngiti sa pamilya niya. Sa kalaliman ng gabi, habang ang buong mansyon ay natutulog, isang anino ang tahimik na gumapang palabas patungo sa hardin. Si Victoria. Walang emosyon sa kanyang mukha habang papalapit siya sa isang maliit na ditulak na kariton na gawa sa kahoy. Ito ang paboritong laruan ni Kio. Dito siya madalas isakay ni Amara para libutin ang hardin. Mula sa kanyang bulsa, kumuha si Victoria ng isang maliit na wrench. Maingat at may kasanayang hindi mo aakalain sa isang tulad niya. Dahan-dahan niyang niluwagan ng tornilyo na kumakabit sa isa sa mga gulong sa harapan. Hindi niya ito tinanggal. Niluwagan lang niya ng sapat para sa isang tiyak na bigat. O bilis, bibigay ito. Habang ginagawa niya ito, ang mukha ni Amara ang nakikita niya sa kanyang isipan. Ang nangitiin nito. Ang pagmamahal dito ng mga bata. Ang pagtingin dito ni Adrian. "Hindi ka para dito." Bulong niya sa hangin. "Aalisin kita." Ibinalik niya ang wrench sa kanyang bulsa at bumalik sa loob ng mansyon na para bang walang nangyari. Kinabukasan, iniiwasan ni Adrian si Amara. Nagkukulong siya sa opisina, pero kahit ang mga numero sa kanyang mga papeles ay tila bumubuo ng mukha ng dalaga. Naririnig niya ang mga boses mula sa labas, ang boses ni Amara na pilit pinapasaya ang mga bata, na tila mas matamlay ngayon kumpara kahapon. Gusto niyang lumabas, gusto niyang humingi ng tawad, pero pinigilan niya ang sarili. Sa hardin, napansin ni Amara ang pananahimik ni Kio. Nakatingin lang ito sa kawalan. Para maibalik ang sigla nito, naisip niyang isakay ito sa paborito nitong kariton. "Tara, Kio, maglilibot tayo sa buong Moon Kingdom." Masayang sabi ni Amara, pilit na itinatago ang sariling bigat ng dibdib. Maingat niyang inilipat si Kio mula sa wheelchair papunta sa kariton. Ngumiti ang bata, isang maliit na ngiti. Sapat na yon para kay Amara. Sinimulan niyang itulak ang kariton sa damuhan. Dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay medyo bumilis nang marinig niya ang mahinang pagtawa ni Kio. Naging magaan ang kanyang pakiramdam. Siguro, magiging maayos din ang lahat. At nangyari ang lahat ng napakabilis. Isang malakas na lagitik ng kahoy at metal, ang biglaang pagtagilid ng kariton, at ang nakakabinging sigaw ni Amara habang bumabagsak si Kio sa damuhan. Ang braso nito
ay tumama sa isang nakausling ugat ng puno. Bago pa man makalapit si Amara sa bata, isang figura ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Si Victoria, na tila nagmula sa kung saan, ay agad na binuhat ang umiiyak na si Kio. "Pabaya ka!" Sigaw ni Victoria. Ang boses ay puno ng drama at galit habang nakikita ang maliit na gasgas sa braso ni Kio na may bahid ng dugo. "Tignan mo ang ginawa mo sa apo ko." Ang sigaw na yon ay umabot sa loob ng opisina. Nataranta si Adrian, tumakbo siya palabas, ang puso niya ay kumakaripas. Ang nakita niya ay isang eksenang sumira sa kanyang mundo. Ang kanyang anak na umiiyak sa bisig ng kanyang biyenan, ang sirang kariton, at si Amara na nakaluhod sa damuhan, ang muka ay puno ng takot, pagkalito, at hindi makapaniwalang sakit. Lahat ng pag-asang sinimulan niyang buuin ay gumuho sa isang iglap. Ang tiwalang ibinigay niya ay nagkapira-piraso. "Anong nangyari dito?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi lang sa pag-aalala, kundi sa galit at sa sakit ng isang pusong muling naramdaman ang pagtataksil. Ang sala ng mansyon, na minsan nang naging saksi sa kanilang tawanan, ay naging isang silid ng paglilitis. Si Amara ang akusado, si Victoria ang taga-usig, at si Adrian ang hukom na may pusong nababalutan ng yelo. "Hindi ko po sinasadya, Sir Adrian. Maniwala po kayo." Halos magmakaawang sabi ni Amara. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak sa kanyang mga pisngi. Bigla na lang pong bumigay ang gulong. "Puro ka na lang dahilan," putol ni Victoria, habang yakap-yakap si Kio na patuloy sa tahimik na pag-iyak. "Nakita ng dalawang mata ko. Masyado kang abala sa pakikipaglandian kaya napabayaan mo ang bata. Hindi ko alam kung ano ang nagawa kong kasalanan sa'yo, Amara, para ganituhin mo ang pamilya ko." "Hindi po yan totoo." Sigaw ni Amara, ang boses ay basag na. Tumingin siya kay Adrian, naghahanap ng kahit katiting na pag-unawa sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader. Isang malamig at hindi matinag na pader ng galit at pagkadismaya. "Tama na," maring sabi ni Adrian. Ang boses niya ay walang emosyon na mas masakit pa kaysa kung sumigaw siya. Tumingin siya kay Amara at ang bawat salita niya ay parang isang punyal na diretsong tumusok sa puso nito. "Akala ko iba ka. Nagkamali ako." Sa mga salitang yon, gumuho ang mundo ni Amara. Hindi ang akusasyon ni Victoria ang pumatay sa kanya, kundi ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng lalaking sinimulan na niyang mahalin. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang mapatingin siya kina Kio at Mila. Nawala na ang nangiti, nawala na ang kislap sa kanilang mga mata. Bumalik sila sa dati. Dalawang manikang basag na nakatingin sa kawalan. Ang kanilang mga kaluluwa ay muling ikinulong sa isang madilim na selda. Ang makita silang ganoon ay mas masakit pa sa libu-libong paratang. Doon niya naramdaman ang tunay na pagkatalo. "Umalis ka na," utos ni Adrian. Ang tingin ay nasa malayo. Hindi na kayang salubungin ang mga mata ni Amara. "Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na." Walang nang nagawa si Amara, kundi tumango. Bawat pag-akyat niya sa hagdan ay parang may pabigat na 1,000 libra. Ang katawan niya ay gumagalaw, pero ang kaluluwa niya ay naiwan sa ibaba, basag at durog. Sa loob ng kanyang maliit na silid, tahimik siyang nag-impake. Ang bawat damit na tinutupi niya ay nababasa ng kanyang mga luha, ang mga alaala ng mga nagdaang araw, ang mga nangiti, ang mga tawa, ang muntik ng paghalik, ay parang mga multong paulit-ulit siyang sinasaksak. Isang maliit na kahon na lang ang natitira, nakapatong sa ibabaw ng mataas na aparador. Ang kahon kung saan nakalagay ang litrato ng kanyang pamilya at ang iilang personal niyang gamit. Maingat siyang tumuntong sa isang silya para abutin ito. Ngunit sa panginginig ng kanyang mga kamay at sa panlalabo ng kanyang paningin dahil sa luha, nasagin niya ang isa pang bagay
na nakapatong doon, isang luma at maalikabok na kahon, isang music box. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nabasag ang takip nito sa pagbagsak. Napaupo si Amara, handa nang pulutin ang mga piraso, nang may napansin siyang kakaiba. Hindi ito ordinaryong music box. Sa ilalim ng nasirang takip, may isang nakatagong espasyo, isang lihim na compartment. At sa loob nito, sa halip na isang umiikot na balerina, ay may isang maliit at modernong bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw mula sa bintana. Isang maliit na digital voice recorder. Nanalo si Victoria. Pero bakit parang silang lahat ang natalo? Ito ang tanong na gumugulo sa isip ni Adrian habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang opisina. Wala na si Amara. Ang tanging naiwan nito ay ang katahimikang mas mabigat at mas malungkot pa kaysa dati. Ang mansyon ay muling naging isang malamig na puntod. Sumilip siya sa hardin. Ang mga parol na papel na ginawa ni Amara ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay mukha na silang mga basahan na isinabit. Kupas at walang buhay, hinahampas ng hangin. Gaya ng pag-asang dinala nito. Gaya ng pag-asang winasak niya. Ang pagsisisi ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Bakit siya naniwala agad? Bakit hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Amara? Dahil mas madaling maniwala sa kasinungalingan na umaayon sa kanyang sariling takot. Ang takot na magmahal muli. Ang takot na magtaksil sa alaala ni Isabela. Sa hapunan, ang katahimikan ay nakakabingi. Inihain ni Victoria ang paboritong pagkain ng mga bata na para bang walang nangyari. "Kumain na kayo, mga apo ko," sabi nito sa isang pilit na masayang boses. Ngunit sina Kiyo at Mila ay hindi gumalaw. Nakatitig lang sila sa kanilang mga plato. Walang laman ang kanilang mga mata. Ang liwanag na dinala ni Amara ay naglaho na para bang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Hinawakan ni Mila ang kanyang plato at marahang itinulak palayo. Sumunod si Kiyo. Isang simpleng kilos, pero para kay Adrian, iyon ay isang sentensya. Isang hatol na nagsasabing, "Nagkamali ka, Papa." Hindi na niya nakayanan. Tumayo si Adrian. "Hindi ako nagugutom," sabi niya at iniwan ang hapagkainan. Hindi makayanan ang bigat ng tingin mula sa sarili niyang mga anak. Sa isang maliit at masikip na silid sa isang mumurahing paupahan sa bayan, nakaupo si Amara sa gilid ng isang lumang kama. Ang mga luha niya ay tuyo na, napalitan ng isang manhid na sakit. Sa kanyang harap, sa ibabaw ng kama, ay ang digital voice recorder. Nanginginig ang mga kamay niya habang isinasaksak ang luma at gusot na earphones sa kanyang mga tainga. Pinindot niya ang play button. Sa simula, puro static. Pagkatapos, isang mahinang paghinga at isang boses. Isang boses na pamilyar sa kanya mula sa mga litrato sa mansyon. Ang boses ni Isabela. Mahina, pagod, puno ng lungkot, static. "Kiyo, Mila, mga anak ko, kung naririnig niyo man to balang araw, patawarin niyo si Mama, ha? Hindi naging malakas si Mama para sa inyo." Napahawak si Amara sa kanyang bibig. "Si Mama, mahal niya ako, alam ko. Pero ang pagmamahal niya, nakakasakal. Bawat kilos ko, bawat desisyon ko, gusto niyang kontrolado niya," sabi niya, "para raw sa akin. Pero pakiramdam ko, unti-unti akong namamatay sa loob ng hawlang ginawa niya para sa akin." Napatakip si Amara sa kanyang bibig para pigilan ang isang hikbi. Ang boses ni Isabela, kahit sa recording ay puno ng sakit. Si Adrian. "Mahal ko siya, pero kahit siya, hindi niya kayang labanan si Mama. Nakikita ko ang pagod sa mga mata niya. Kaya unti-unti, lumayo na lang din ang loob namin sa isa't isa. Hindi niya kasalanan, kasalanan ko. Dahil hindi ako lumaban." May ilang segundong katahimikan, tanging ang paghinga lang ni Isabela ang maririnig. Pagkatapos,
Ang boses niya ay bumalik. Mas mahina, pero mas desperado. Kaya kayo, mga anak ko, Kiyo, Mila, pakinggan niyo si Mama Isabela. Huwag kayong magpapakulong sa lungkot. Huwag ninyong hahayaan na diktahan kayo ng lola ninyo. Gusto kong tumakbo kayo. Tumawa. Maging masaya. Dito na nagsimulang gumaralgal ang boses ni Isabela. Mama, please. Narinig ni Amara na tila may kausap na ito. Palayain mo sila. Hayaan mong maging masaya ang mga anak ko. Malayo sa'yo. Malayo sa alaala ko na ginagamit mo para ikulong kayong lahat. Isang mahinang pag-iyak at pagkatapos ay isang click. Tapos na ang recording. Tinanggal ni Amara ang earphones, nanginginig ang buong katawan. Hindi lang ito simpleng sama ng loob. Ito ay kalupitan. Ginagamit ni Victoria ang alaala ng sarili niyang anak para kontrolin ang lahat. Ang pag-aalaga niya ay isang lason. Ang mansyon ay hindi lang bahay ng kalungkutan. Isa itong kulungan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Adrian. Ang dahilan kung bakit ito nagtayo ng pader sa puso nito. Dahil sa loob ng maraming taon, nararamdaman nito ang bigat ng kasalanan. Ang kasalanang hindi niya naipagtanggol ang asawa niya mula sa sarili nitong ina. Ang personal na sakit na nararamdaman ni Amara ay hindi nawala. Ngunit nabalutan ito ng isang mas malaking emosyon. Ang pangangailangang itama ang mali. Isang pangako sa isang babaeng hindi man lang niya nakilala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang ingay na halos magpatalon sa kanya sa gulat. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Hello, is this Miss Amara Cruz? Tanong ng isang formal na boses sa kabilang linya. Oo po. Sino po sila? This is Attorney Santos, the legal counsel for Mr. Adrian Mercado. Kinababahan si Amara, bakit siya tinatawagan ng abogado ni Adrian? I'm calling to inform you, pagpapatuloy ng abogado, that Doña Victoria Mercado has filed a petition for sole custody of the children. The hearing is set for tomorrow morning. Your name was mentioned in the petition as an unfit and negligent caregiver. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Hindi na siya nakasagot. Tumingin siya sa maliit na digital voice recorder na nasa ibabaw ng kama. Hindi na ito isang simpleng alaala lang. Ito na ang kanyang sandata. Napatayo siya. Ang mga luhang kanina'y nagpapalabo sa kanyang paningin ay nawala. Napalitan ng apoy ng determinasyon. Ang courtroom ay malamig at malawak at bawat tunog ay may alingaw-ngaw. Ang pag-ubo ng isang tao. Ang pagkaluskos ng papel, ang tibok ng puso ni Amara na dumadagundong sa kanyang mga tainga. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa gitna ng isang entablado. Nakikita ng lahat, hinuhusgahan ng lahat. Sa kabilang panig, nakaupo si Doña Victoria, mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na kasuotan, sa tabi ng isang matikas na abogado. Sa likuran nila, mag-isang nakaupo si Adrian. Hindi siya tinitingnan ni Amara, pero ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Isang presensyang hindi niya alam kung kakampi ba o kaaway. Nagsimula ang abogado ni Victoria. Magsasalita ito ng may kumpiyansa. Ang boses ay makinis at mapanghikayat. Ipininta nito si Amara bilang isang walang karanasan at pabayang dalaga mula sa probinsya na nagdulot ng kapahamakan sa mga bata. Ipinapakita namin sa korteng ito ang Exhibit A, sabi ng abogado, at isang clerk ang nag-abot ng mga litrato sa hukom. Mga litratong kuha pagkatapos ng aksidente na kagagawa ni Miss Cruz. Ipinakita rin ang mga litrato sa isang screen. Ang gasgas sa braso ni Kiyo pinalaki para magmukhang mas malala kaysa sa totoo. Kinakain ng kaba ang sistema ni Amara. Para siyang pinipiga. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa kanya. At Exhibit B, pagpapatuloy ng abogado. Isang medical certificate na nagsasabing ang mga bata ay mayroong psychosomatic trauma. Isang kondisyon na nangangailangan ng espesyal at propesyonal na pangangalaga.
hindi ng isang tagapag-alaga na ang alam lang ay mga walang kwentang laro. Tumingin ang hukom kay Amara. Miss Cruz, meron ka bang gustong sabihin para sa iyong depensa? Ito na. Nanginginig siyang tumayo, hawak ang maliit na voice recorder na para bang ito ang kanyang kalasag. Wala po akong abogado, Your Honor. Simula niya, ang boses ay nanginginig. Pero meron po akong katotohanan. Nagtawanan ng ilang tao sa loob ng courtroom. Kumunot ang noo ng hukom. At ano ang katotohanan yan? Your Honor, humihingi po ako ng pahintulot na iparinig sa korte ang isang recording. Isang recording na magpapaliwanag kung bakit ang mansyon ng mga merkado ay naging isang lugar ng kalungkutan at kung sino talaga ang nagpapahirap sa mga bata. Objection, Your Honor! Irrelevant! Mabilis na sabi ng abogado ni Victoria. Ngunit bago pa man makapagdesisyon ang hukom, narinig ni Amara ang boses ni Adrian mula sa likuran. Let her play it. Lahat ay napatingin kay Adrian. Ang mukha niya ay seryoso. Ang mga mata ay nakatuon kay Amara. Puno ng isang bagay na hindi niya mabasa. Pagsisisi, kuryosidad, o marahil katiting na pag-asa. Pumayag ang hukom. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang inilalapit ang recorder sa mikropono. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabela ay pumuno sa tahimik na courtroom. Amahan na si Mama. Mahal niya ako, alam ko. Pero ang pagmamahal niya, nakakasakal. Unti-unting nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Victoria. Nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Hayaan mong maging masaya ang mga anak ko. Malayo sa'yo. Malayo sa alaala ko na ginagamit mo para ikulong kayong lahat. Nang matapos ang recording, walang nagsalita. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa kanina. At pagkatapos, isang hikbi. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Adrian. Napayuko ito, ang malapad niyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sunod-sunod nang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng sakit, pagsisisi at paglaya. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto sa likod ng courtroom. Pumasok ang isang court aide, itinutulak ang dalawang wheelchair. Sina Kio at Mila. Nag-angat ng tingin si Adrian, ang mukha ay basa ng luha. Nakita ng mga bata ang kanilang ama na umiiyak. Nakita nila ang kanilang lola na tila naging bato sa pagkagulat. At nakita nila si Amara na nakatayo sa gitna ng lahat, nakatingin sa kanila. Walang sino man ang nag-utos sa kanila. Walang sino man ang nagsalita. Ngunit sa harap ng lahat, sa harap ng hukom, isang himala ang nangyari. Dahan-dahan, na para bang nagbubuhat ng isang bagay na napakabigat, inangat ni Kio ang kanyang kanang kamay. Nanginginig. Hindi sigurado. Pero patuloy niyang iniaangat. Itinuturo sa direksyon ni Amara. Kasunod nito, si Mila. Ang maliit niyang braso na matagal nang walang buhay na nakasampay lang sa gilid ng kanyang wheelchair ay nagsimulang gumalaw. Mas mabagal, mas mahirap. Ngunit tulad ng kanyang kakambal, inangat niya ito. Dalawang maliliit na kamay ang nakaturo kay Amara. Hindi isang akusasyon, kundi isang pagpili, isang pagsamo. Sa gitna ng malamig na batas at masasakit na salita, iyon ang pinakamalinaw na testimonya. Sila ang mga pusong pumipili kung saan ang kanilang tahanan. Napahagulgol si Amra. Hindi na niya napigilan. Hindi iyon luha ng lungkot, kundi luha ng pagmamahal na nasuklian. Si Victoria ay napaupo, talunan. Ang lahat ng kontrol, lahat ng kapangyarihan na pinaghirapan niyang itayo, ay gumuho sa isang iglap dahil sa simpleng kilos ng mga batang sinubukan niyang angkinin. Tumayo ang hukom, hindi na kailangan ng maraming salita. Malinaw na ang lahat. The petition is denied, mariing sabi nito, at ang pagpukpok ng kanyang gavel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hudyat. Nang pagtatapos ng isang mahabang kadiliman, pagkatapos ng sesyon, nilapitan ng lahat si Amara.
Ngunit ang tanging taong gusto niyang makita ay naglalakad na papalayo. Nagmamadaling lumabas si Adrian sa courtroom. Ang muka ay hindi maipinta. Sinundan siya ni Amara sa pasilyo. Naabutan niya ito sa labas. Nakatayo sa ilalim ng sinag ng araw. Ngunit ang anyo nito ay parang nababalutan pa rin ng dilim. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay pula at namamaga. Puno ng sakit na hindi kayang itago ng kahit anong yaman o kapangyarihan. At sa harap niya, sa harap ng lahat ng taong dumaraan, dahan-dahang lumuhod si Adrian. Hindi ito lumuhod. Ang tanging salitang kayang ilarawan, ang nakikita niya ay nagpatira pa. Amara, sabi nito, ang boses ay basag at garalgal, puno ng pagsisising kayang durugin ang kahit sinong makarinig. Hindi niya kayang itaas ang kanyang tingin. Nakayuko lang ito, na para bang hindi karapat-dapat na masilayan ang mukha ng babaeng sinaktan niya. Amara? Nakatingin lang si Adrian sa sementadong sahig na para bang ang buong bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang pagmamataas ng isang don, ang pader ng isang byudo, lahat ng yun ay naglaho. Ang natira na lang ay isang lalaking basag, humihingi ng tawad sa paraang alam niya. Patawarin mo ako. Bulong nito. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo, sa hindi ko paniniwala, patawarin mo ako, Amara. Umupo si Amara sa kanyang harapan, ipinantay ang sarili sa kanya. Dahan-dahan, inangat niya ang baba nito, gamit ang kanyang mga daliri, pinipilit itong tumingin sa kanya. Adrian, malambing niyang sabi, at sa kanyang mga mata, walang bakas ng galit, tanging pag-unawa at pagmamahal. Tumayo ka na dyan. Nang magtama ang kanilang mga paningin, doon nakita ni Adrian ang kapatawaran. Isang kapatawarang hindi niya inaasahang matatanggap, at iyon ang lalong nagpaiyak sa kanya. Tinulungan siya ni Amara na tumayo. Hindi lang ikaw ang kailangang maghilom, Adrian, sabi ni Amara. Lahat tayo. Bumalik sila sa mansyon, hindi bilang amo at tagapag-alaga, kundi bilang dalawang taong handa ng magsimula muli. Si Doña Victoria ay wala na roon. Umalis ito nang walang paalam, iniwan ang isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi mapayapa. Ang unang ginawa ni Amara ay buksan ang lahat ng bintana. Hinayaang pumasok ang hangin at liwanag ng araw. Sinalubong siya ni Nakio at Mila. Walang salita, pero ang mga yakap nila ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang pangungusap. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara na umuwi na siya. Ilang buwan nang lumipas, ang mansyon ng kalungkutan ay naging mansyon ng pag-asa. Ang mga kwadro ni Isabela ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, kapag tinitingnan sila ni Adrian, hindi na sakit ang kanyang nararamdaman, kundi isang mapayapang alaala. Isang hapon, sa paborito nilang moon garden, na ngayon ay puno na ng mga namumulaklak at makukulay na halaman, naglalaro silang apat. Amara, tawag ni Adrian. Lumingon si Amara, isang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Sa tabi niya, si Mila ay abala sa paggawa ng isang kwintas na bulaklak. Lumuhod si Adrian sa kanyang harapan. Ngunit ngayon, hindi na ito dahil sa pagsisisi. Kinuha niya ang kamay ni Amara. Hindi ko maibabalik ang kahapon. Simula niya, ang boses ay matatag at puno ng sinseridad. At hindi ko kayang ipangako ang isang perpektong bukas, pero ipinapangako ko sa iyo ang aking na ngayon. Bawat araw, pipiliin kita. Bawat araw, mamahalin kita. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang maliit na kahon. Pagbukas nito, isang simpleng singsing ang lumabas. Amara Cruz, hindi ko hinihiling na maging tagapag-alaga ka lang ng mga anak ko. Hinihiling ko na maging ina ka nila. At hinihiling ko na maging asawa kita. Ang mga luha na pumatak sa mga mata ni Amara ngayon ay purong kaligayahan. Tumango siya, hindi na makapagsalita.
Oo, Adrian, oo. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng dalawang batang saksi sa kanilang pagmamahalan, sila ay naghalikan. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat ng kahapon at nagbukas sa isang bagong simula. Kinabukasan, sa kanilang almusal, ang dating tahimik na hapag ay puno na ng kwentuhan. Mama, napatigil ang lahat. Napatingin sila kay Kiyo. Nakatingin ito kay Amara. Ang mga mata ay nagniningning. Mama, inulit nito. Mas malinaw, mas buo ang unang salita niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Amara habang niyayakap niya ang bata. Tumingin siya kay Adrian sa kabilang dulo ng mesa. Naganggitian sila, isang nangiting nagsasabing ang lahat ay posible. Naintindihan ni Amara sa sandaling iyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto at walang basag. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong, sa kabila ng iyong mga sugat at sa kabila ng kanilang mga sugat, ay handang manatili at tulungan kang buuin muli ang iyong sarili.